Magandang umaga sa inyo lahat, tanghaliman, hapon o gabi. Muli, si Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. At ako'y aawit muna ako ng kanta na ginawa ko kasi para hindi na naman maka-copyright. Although, hindi po ito for monetary para i-monetize, hindi ako. Nangangaral lang po ako ng salita ng Panginoon sa inyo hanggat kaya ko pa, hanggat may mundo pa, at hanggang ang sinasabi ng Panginoon na preach the gospel into all the world, kahit saan kayo naroroon ay pangaral. Ayun lang po ang aking layunin. Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. Magmula nang ako'y iyong iniligtas, patungo sa buhay na banal, umaawit ng hallelujah. Purihin ka, purihin ka. Nagliwanag ang dilim kong landas, tulad mo na aking ilawan. Sa bawat aking paglalakbay, ang salita mo ang aking gabay. Hindi ako titigil sa aking paghakbang patungo sa iyo, o Panginoong Jesus. Hanggang sa wakas ng aking buhay, pupurihin kita, aawitan kita. Magkagulong man ang mundo, Jesus, ikaw ang sandigan ko. Hindi ako titigil sa aking paghakbang patungo sa iyo, Panginoong Jesus. Hindi ako titigil sa aking paghakbang, Panginoon, Panginoong Jesus. Awit sa'yo ng hallelujah, purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, sambahin ka, Panginoong Jesus.
Muli, isa na namang pagkakataon nito o oras na makapagbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. Inuulit ko, ang karaoke, pananampalataya at katotohanan ay hindi po ito dedeklara ng anumang reliyon o samahan. Ang aking pong ipinapahayag ay ang Panginoong Kristo na sa pamamagitan niya sa isang personal na relasyon sa Kanya, tayo po'y nagkakaroon ng kaligtasan. At ang kaligtasan po, lagi po natin pakatatandaan na ito po ay hindi ibinibigay ng sino mang tao, sino mang relihiyon, samahan, iglesia, o anumang relihiyon sa ibabaw ng mundo. Ang kaligtasan po ay ito po ay individual na kinakailangan makamit ng bawat isa sa pamamagitan lamang ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kamusta na kayo mga kapatid? At sa mga lugar nyo sa bansang Pilipinas at yung mga Pilipino sa ibang lugar din. Ang programa ko pong ito sa YouTube ay ibahagi po ang salita ng Panginoon sa atin. Tayo po ay umuugat doon sa patunay na sinasabi ng Biblia na salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga unang siglong pananampalatayang Kristiyano. Doon po ako nababase at wala na pong iba. Meron ditong nais kong ibahagi sa inyo. Maiisip natin, ano kaya ang panahon noon matapos na magkaroon ng persecution sa mga Kristiyano noon, nung panahon ng mga emperor o Caesar o si Nero. Pinersecute niya yung mga Christian, sinunog niya yung Rome para pagtayuan niya ng sarili niyang spacious na malalaking mga bahay o parang palasyo niya. At ano po ang nangyari sa mga Kristiyano? Alam natin yung huling revelation ng Bible ay nasulat yan around 96 AD. At around 96 AD at doon po namatay sa year din na yun hanggang sa 100 AD o after death ni Jesus Christ, yung AD na yun kung tawagin ay si Apostle John ay namatay rin. At wala ng mga liderato na tinatawag na mga apostolic age ng Panginoon na nangaral, kundi yung kanilang mga disciples, yung 12 apostol, minus si Judas Iscariot, pinalitan na siya ng isa sa mga apostol na napili nila sa pamamagitan ng palabunutan, ay nagkaroon sila ng tinatawag na mga tinuturuan, disipulo, hanggang sa dumating si Apostol Pablo. Meron na siya mga disipulo, si Titus, si Apollos, at yung mag-asawang si Lydia, at si Aquila, at marami pa, yung mga Griego, at yung mga iba na napunta doon sa Northern Africa na province ng Rome, yung Carthage. Isa dito ay si Tertulia, na pinanganak sa Carthage, na ngayon ang panahon ang Carthage ay Tunisia sa North Africa. Ito ay dating province ng Rome. Siya ay pinanganak noong 155 AD at 220 AD. Anong ibig sabihin nito? Anong kaugnayan nito sa sasabihin ko ngayon? Si Tertulia, kaya mayroon tinatawag na Tertullian defense o apologetic defense ni Tertulia. Siya ay isang first Christian author ng Biblia, ng mga commentaries sa Biblia. Siya ang early Christian apologist, yung mga apologist na kapag merong tumutulig sa pananampalataya kay Kristo, sa pananampalatayang Judeo-Christian, ay siya ay apologetic siya, apologist, meron siyang mga literatures na mga ginawa para dito. Halimbawa, ang pananampalataya patungkol sa tinatawag na deity of Christ, yung pagka-Diyos ni Kristo, yung tinatawag na triune God, yung the Holy Trinity, ay nandun lahat. At
sa kanya'y mga sinusulat niya. Siya ay may mga sinulat against sa hearsay, yung magsabi-sabi, yung mga salit-salin sabing chismis at kasinungalingan na hindi totoong mga doktrina. Ang isa sa ang pinagtanggol niyang pananampalatayang kay Kristo, ang mga kalaban na nag-usbungan noon, kasi may mga lumabas ng mga kalaban noon ng pananampalataya sa Panginoon. After ng sinabi ng Panginoon sa Book of Revelation na maraming lalabas na mga false prophets at susunod sila sa aral ni Balaam at ni Jezebel, yung evil queen noon, ay dito, ang lumabas na isang sekta na pinipilipit nila ang tunay na katotohanan sa pamamagitan ng kanilang sariling inimbentong mga tinatawag na doktrina. Ang tawag sa grupong yon ay tinatawag na mga Gnosticism. Gnosticism is capital Gnosticism. Mga Gnosticism. Ang mga Gnosticism o Gnostic, ang ibig sabihin ng Gnostic ay knowledge. Ang mga grupong ito, tinatawag sila ng mga Christian Gnosticism o mga Christian hearsay. May mga naglabasan. Galing sa tinatawag na Christianity, yung mga tinatawag na tulad ng mga false groups na ito, tinatawag silang mga cultic group. At darating din tayo sa mga panahon natin ngayon, napakaraming cultic group din. So dito yung span ng from last na sinulat ni Apostle John na Revelation tungtong sa 100 AD hanggang sa tumaas, mayroong mga persecution hanggang sa matitindi yung mga persecution na ginagawa ng mga Roman Emperor sa mga Christian noon. Yun ang buhay nila araw-araw. Pinapersecute, inuusig, pinapatay, pinakakain sa leon, sinusunog, pinuputulan ng ulo, tinatanggalan ng kamay, tinatanggalan ng ngipin, tinatanggalan ng tenga, para hindi sila makapangaral ng salita ng Diyos. Ganun po ang nangyayari, barbarism sa panahon na yon, sapagat ang mga tao noon do sa Rome, sa empire ng Rome, ay gano'n na lang sila kagalit sa Panginoong Kristo sapagkat utos sa kanila ng emperor yun, sapagkat ang paniniwala kasi ng emperor na sila yung Diyos. Sila yung Diyos. Hindi yung Diyos ng mga Kristiyano. Hindi yung Diyos na pinapangaral sa pamamagitan ng Biblia. So, ayun ang mga kinikilala nilang Diyos noon, ang Caesar o ang Emperor. Ang Gnosticism, ang Christian Gnosticism, ay ang ibig sabihin nito ay means having knowledge. Meron silang knowledge na ang tawag sa kanila ay mga nagwo-worship ng knowledge. They worship knowledge o gnosis sa Greek word. They worship knowledge above the first century Christian beliefs. Meron silang knowledge na yung knowledge ng mga Kristiyano noon na knowledge about Christ ay sinusupersede nila ito o mas higit pa sila sa knowledge nila sapagkat yung knowledge na nasa kanilang sinasabi ay ito ang magiging daan daw para ang isang tao ay makaparoon sa langit. So, their God is, kung tawagin ay Morad, yung Morad ay the one absolute o aion telos na knowledge which is the Father of all. Ganong katindi noon ang mga reliyon ng mga naglabasa noon. At ito ay nag-branch out sa tinatawag na Christianity. At sila ay, ang paniniwala nila, yung knowledge na yon, the Father of all, yung knowledge na yon is the Father of all, hindi yung Father ni Jesus Christ ang sinasabi nila, kundi Father of all, yung knowledge na yon, they just remove God as the source of knowledge. Instead,
the Father of all, it emanates divine beings. Yung knowledge na yun, sa knowledge na yun, and they call it, yung divine beings na yon na tinatawag nila ay either wisdom and yung tinatawag na knowledge through para makarating ka sa sa patutunguhan mo. So you need to accept and worship the knowledge, which is sa Greek word ay Sophia or wisdom. Sabi kasi nila, wisdom creates the flawed demiurge who makes the material world trapping souls until they regain divine knowledge. Ito rin. Sinasabi nila na ang mga bagay na nakikita natin dito sa mundo ay hindi ito source ng perfection. It wasn't perfect. We know, nung magkasala si Adam, ang unang tao, si Adam and Eve, the world was so perfect, but when they disobeyed God, and then this world turned into a chaotic world. Nagkaroon ng chaos. So dito sa sinasabi nila, yung knowledge na yon ay dito sa mundo, yung material world, yung mga natrap na kaluluwa sa mundong ito, kasi halimbawa yung hawak ko na to, it's for them it's just like knowledge na nagiging channel ng knowledge na tinatawag nila na Sophia God nila. At by the way, makikita nyo to sa itong ganitong mga klase ng mga doctrine nito sa tinatawag na New World, mga tinatawag na tulad ng New World Order na may mga grupo ngayon yan, ganyan. Gumagawa sila ng mga movie, yung mga fantasy, yan ang mga parang New World Order nila na sasabihin ko sa inyo. Ang Gnosticism ay considered yung material existent, flawed, or evil. Yung mga nakikita natin dito is evil, nagiging channel ng evil according sa kanila. So, therefore, yung salvation daw cannot be attained by believing in God. But instead, yung salvation daw can be attained by mystical or esoteric insight. Kinakailangan mo ng insight o knowledge, gagamitan mo. Example niyan, ganito. Para magkaroon ka ng tinatawag na salvation at magkaroon ka ng reconnection sa tinatawag nilang Sophia God nila, na tinatawag rin na Father of all, yung tinatawag na Gnosis, Teleios, yung Teleios, Gnosis, anong gagawin mo? Kaya nga meron tinatawag na mental telepathy. You need to use your mental, yung telepathic. At kinakailangan na lahat ng mga negative na sources sa body mo, sa mind mo, kinakailangan you release them. Gagamitan mo halimbawa ng itatransfer mo sa isang object para dun siya pupunta. In the Old Testament, that's satanic, right? Satanic ho yun sa Old Testament na binabanggit ito. Na katulad din niya, halimbawa ng mga Jew, yung king, yung sa panahon ng Levitical leaders nila, yung king na nagkasala, ilalagay yung kamay sa ulo ng kaho ng bull, isa itatapat pa yung noo sa noo. Itatransfer niya lahat ng kasalanan niya, pati kasalanan ng Israel, ganon. Yun ang tinatawag na nagtatransfer sa pamamagitan ng living things and non-living things, yung ganon. Is that what God really said? Kasi sa Jewish religion, sa mga tinatawag na Levitical laws nila, meron ding mga naglalabasan sa kanila, kaya marami silang grupo eh. May Sadducees, Pharisees, at meron ding tinatawag na mga, yung parang Puritans nila.
doon ay may kanya-kanya silang interpretasyon. So, nag-split sila, nagba-branch out sila. Pero, nananatili lang sila sa isang lugar. Hindi tulad ng mga nag-branch out sa Christianity, may Gnosticism, may agnostic too, at iba't iba pa. Merong mga tinatawag na Arians, yung mga first born of the devil na si Arius, na nagpalabas ng mga false teaching and false doctrine na in-embrace ng ibang mga tao. Dito rin nag-plagiarize ang mga Muslim na sinasabi ni John of Macedon na maraming kinuha yung mga Muslim na warlord sila para gawing Quran at nag-plagiarize sila doon sa Jewish book, sa Torah, at sa Christian book also, kumuha sila. At para magkaroon sila ng organized religion. At hindi lang yun, yung mga Aryans nung panahon yun, yung mga Arabic Aryans, sa panahon ni Arius yun, nung mga humiwalay na sa Christianity, ang paniniwala nila, si Kristo hindi Diyos, kundi tao lang. At sila ang unang naging follower ng mga Islam noon. Sasabihin ko sa inyo sa susunod yung mga kasaysayan niyan at gagamitan ko ng mga sura ng mga Quran ng Muslim na yan. So makikita natin doon na doon naglabasan ng mga yan. Doon ay naging kahindik-hindik ang mga pangyayari sa buong mundo. Naghari si Satanas. Naghahari at pilit na gustong maghari ni Satanas sa mundong ito. Pero alam natin ang Panginoon, gigibain nila yan. Gigibain ng kanyang mga anghelang anumang mga naisin ng mga fallen angels na yon. At sa susunod ko sasabihin sa inyo, subalit ito ang nais ko sabihin sa inyo. So, yung mga Gnostic belief, ang sabi nila, sin isn't a concept, hindi konsepto raw ang kasalanan, kundi isang ano lang to, isang flow lang daw ito ng tinatawag na material sa material na bagay. And repentance isn't a way to salvation. Ay yung sinasabi nila. Ang kaligtasan, ang kasalanan para sa kanila ito ay kahinaan ng earth, ng creation, kahinaan ng mga bagay, kahinaan ng tao, o anuman. Kaya mayroong tinatawag na mistake. At yung tinatawag na salvation ay makukuha mo lang yung salvation na yun sa kanila by accepting them all as illusion. So, ang kaligtasan pala sa kanila ay illusion lang. You think about it na you're saved. When you die, and after everything ng mundong ito, it's only an illusion. Think about it na illusion. Inaalis sa isipan ng mga tao na ang ibig sabihin ng kasalanan ay may kabayaran na kamatayan. Aalisin sa isip nila. Ibig sabihin, you're not a sinner. You don't need Christ or God in your life. And repentance is just like an illusion. Salvation is illusion. If you think you're saved, you're saved. Ganun lang yun. Ganun lang kadali sa kanila yun. But it wasn't like that in the Bible. So, sinasabi nila, by accepting them all as illusion, and repentance was just enlightenment to their incoherent thoughts. Yung repentance, just like, sabi nga sa inyo, aalisin nila sa isip nila yung to mental telepathic also, yung mga bagay na masasama, papalitan nila ng mga good things, just like channeling. Ibig sabihin, you're just cleaning up the bowl, yung lalagyan niya mga lagyanan ng pagkain, nililinis lang yon. Nililinis, pinupunasan. But the thing is, it's empty. Alam natin na si Jesus Christ ay katulad ng water of life. Pero wala, empty sa kanila. So, ganito yung mga Gnosticism na humiwalay. At may kanya-kanya na silang mga sinusunod na parang yung sinasabi ko sa inyo, New Age movement sa panahon natin ngayon.
Until nung panahon na to, from 64 AD until sa 406 AD, nagkaroon ng tinatawag na mga maraming gulo doon sa Roman Empire, sa Italy, sa Rome, maging sa North Africa, maging doon sa Middle East. Sumalaki naman itong si Attila the Hun na nabuhay noong 406 hanggang 453 AD. Siya ay isang barbaric ruler of an empire consisting of Huns. Yung mga Huns, nanggaling sa Central Asia. Yung mga Huns, yun dun, especially dun sa border ng Russia at sa mga Balkans, sila yung mga Huns. At sila ay nag-advance at pumunta ng Europe, Germany, at yung mga tribes doon sa Germany, yung mga Vandals, Ostrogoths, Visigoths, yung mga Gothic tribes, ay kasama niya na niransak nila ang Rome noong 410 AD. Niransak nila. At yung mga Huns, yung bansang Hungary, sila yun. Sila yung mga remnants nun. Kaya nga sabi rito, sa lahat ng mga ito, sabi rito sa Biblia, sa Romans chapter 5 verse 12, itong katotohanan nito sa kalagayan natin, sa status natin, bilang tao sa mundo, at bakit patuloy na nagaganap ang ganitong mga kahindik-hindik na mga pangyayari sa balita, sa lahat, maging sa mga sarili natin. It wasn't like this before. Ang sabi ng Biblia sa Romans 5:12, when Adam sinned, the sin of disobedience. When Adam sinned, sin entered the world. So inuulit ko rito yung sinasabi ng Biblia dun sa Genesis. Eve first sinned at binasa rin dun sa ibang mga sinulat ni Apostol Pablo. But the consummation of sin when Adam disobeyed God. Kung si Eve, hindi niya pinakinggan kahit nakakain siya ng bunga na pinagbabawal ng Diyos, do you think Adam will not gonna have a new partner? Sa akin nung pananaw, pwede pa. Si Eve ay i-vanish ng Diyos sa Garden of Eden at bigyan ng Diyos ng another partner, yung si Adam. Pero dahil sabi ng Biblia, these two became one nung naging mag-asawa sila. Kung anong ginawa ng isa, damay siya. So makikita natin dito na sabi nga, you need two to take sa tango. To do the tango. It takes two to do the tango. Laging dalawa. Kaya nga yung babae, sa likuran daw ng mga lalaki, ay nando ng success and failure because of the woman. Pero dito, hindi sinisisi ang babae, kundi when Adam sinned, it's voluntary na nagkasala siya. Sin entered the world. Adam's sin brought death. So death spread to everyone, for everyone sinned. Ito ang nais kong ibahagi sa inyo. We're not gonna concentrate on the history of how these groups, the other groups, the false teaching of groups that they are teaching salvation in a wrong context. Dito, straight to the facts tayo, that the Bible said, when Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death. So death spread to everyone. For everyone sinned. Yan din ang sinabi ni King David
sa Psalms 51 verse 5. For I was born a sinner. Yes, from the moment my mother conceived me. Nung ipinaglihi pa lang siya ng kanyang ina. Lahat tayong mga tao, ang ibig sabihin, nung ipinaglihi tayo ng ating mga magulang, pinaglilihi, ay ipinaglihi na tayo sa kasalanan. Why? Romans chapter 3 verse 23, for everyone has sinned. We all fall short of God's glory standard. We all fall short of God's glorious standard. Hindi tayo nakaabot sa standard ng Diyos, sabi ng New Living Translation na Bible. So kung ganun ang sitwasyon natin, kahit pala anong anib mo sa relihiyon, sa anumang grupo ng samahan, if you don't accept ang katotohanan na ang kasalanan ay kumalat sa lahat ng tao. It spread out. Nag-spread na sa lahat ng tao tulad ng virus. At first, makikita natin dito yung tinatawag na the creation of God sa tao is not to commit sin. O yun ang purpose ng Diyos. God created man not to commit sin, but to worship Him. At yung rulership ng Diyos ay gawin ng tao sa ibabaw ng mundo. In the first place, man created by God, perfect. Nilikha ng Diyos ang tao na isang perpekto ayon sa book of Genesis chapter 1 verse 27. So God created human beings in His own image. The image of God is holy, is perfect, righteous, sinless, perfect. Yan ang image ng Diyos. Perfect siya. Sinless siya. Righteous. With justice. In the image of God, He created them, Adam and Eve, the male and the female. In the image of God, sino tong He na to? This is the Son of Man, long before Adam has been created by God. Ang pinagkopyahan kay Adam sa image niya ay He, the Son of Man, na nasa kalangitan. Wala pang earth and heaven or heaven and earth. But there is one na tinatawag na Son of Man, yung He, na nag-i-exist na sa heaven, at yung He na yun, siya rin yung Word na Logos, at yung Word na yon naging tao, aktual na bumaba sa lupa, which is our Lord Jesus Christ. Yung nakikita ng mga ni Moses noon, ni Abraham, maging ni Israel, na tinatawag na angel of God, na gagabay sa kanila, meaning messenger of God. That man na nakakausap niya, maging kay Israel noon, kay Jacob, na nakipagpunyagi siya na isang araw, matagal na oras, at hinawakan yung hip niya at nagkaroon siya ng naramdaman niya ang nilalabanan niya pala ay Diyos. Yung nilabanan niya is Son of Man, which is the pre-incarnate Christ. At hinawakan yung likod niya at iika-ika siya. Ayun ang naging palatandaan na he struggled against God. Kaya pinangalanan siyang Israel, the one who struggled against God. So makikita natin dito, He created them. And sino tong He na binabanggit na to? The Son of Man.
Makikita nyo, maging sa Book of Daniel and Ezekiel, merong Son of Man nandun sa heaven. Hindi pa bumababa. Nung year 4 BC, hindi pa. Nandun sa langit. Ang sabi, animoy tao, di ba? That's our pre-incarnate Lord Jesus Christ. Hindi pa siya bumababa, nandun na siya. Siya yung salita. At yung animoy tao na yung makikita niyo sa Revelation, di ba merong liwanag doon, ang Diyos, yung trono ng Diyos. At siya'y nakaupo siya sa kanan ng Diyos. And then, suddenly, naging isa sila. Because there's only one God. At yung animoy tao, Son of Man, ay pumaloob sa liwanag. Yun ang original na kalagayan ng Panginoon sa Kristo before na bumaba siya dito sa earth as our Lord Jesus Christ na Savior na ipinanganak sa Bethlehem. 1 Corinthians chapter 15 verse 45. The first man, Adam, ang unang tao dito sa mundo na si Adam, became a living person. Paano siya naging living person? Hiningahan yung butas ng ilong niya ng hininga ng buhay. Hininga ng Diyos mismo. But the last Adam, ang huling Adam, pag sinabing last Adam, ang huling Adan, that is Christ, siya ang life-giving. That is Christ is a life-giving spirit. Siya ang nagbibigay ng buhay, espiritu ng buhay. Bakit tinawag na last Adam ang Panginoon sa Kristo? Tatandaan ninyo na nandun na siya sa langit. Na animoy tao, hindi pa bumababa. Son of Man. At ito si Adan, nilikha sa lupa, according sa image ng Son of Man na nasa langit, tinawag si Adan na first Adam. And why the Son of Man became the last Adam? Ito yung sinasabi na Alpha and the Omega. That real Son of Man, not Adam, but the Son of Man, which is God Himself, na bumaba sa lupa, naging Jesus Christ, naging ang Panginoon sa Kristo mismo na naging tao, umakit sa langit, kaya tinawag na second Adam, because He is the one na bababang muli as second Adam, na siyang magururule sa earth, na hindi nagawa ni Adam, sapagkat ang nagrule sa earth ay ang evil, mga demonic evil spirits ni Satan, until now. Subalit, napagtagumpayan ng Panginoon ang mga bagay na yon. Kaya nga yung kingdom daw ng Panginoon, ipanalangin natin laging dumating dito sa earth. Kaya nga sabi ng Biblia, ang sino mang gustong sumakop sa mundo na mapasa kanya ang mundo, anong kabayaran kamatayan? Di ba ang sabi niya? Kaya sinabi ng Panginoon, my kingdom is not of this world. You know why? Because God created already the new heaven and new earth for us. And this earth was just our training ground. How to defeat Satan and his cohorts. Mga demonic spirits. Christ is a life-giving spirit as a second Adam na muling darating. But Christ is the Alpha and the Omega, the first and the last. Second, God loved the world. Why God so loved the world? Anong merong sa earth na ito? Pwede namang tapusin kaagad ng Diyos. But why God so loved the world? Is there something hidden in this world o earth? John chapter 3 verse 16. Ito yung verse na pangkaraniwan na lang sa iba. Oh, alam ko na yan. John 3:16. God so loved the world. Alam ko na yan, bro. Really, alam na natin
There's a hidden meaning dito sa verse na ito that Apostle John already explained. John 3:16 says, "For this is how God loved the world. He gave His one and only Son." Ulitin ko, ibinigay niya. He. That's another person. He gave His one and only Son. That's the second person. So that everyone who believes in Him, dun sa Son, will not perish but have eternal life. Sabi ng New Living Translation. Ito raw ang love ng Diyos sa sanlibutan. At sino tong sanlibutan na ito? Ito ba yung merong bundok, merong mga puno, animals, may mga plantation o farmlands, mga dagat, beaches, mga ganyan. For God so loved the world. Who's this world? Sino tong world na to? Meron dalawang world. System and humans. Yung systematic ng world, hindi nang minahal ng Diyos. Kundi yung humans, mga human beings na nilikha sa kanyang wangis, sa kanyang image. Yun ang dahilan for this is how God loved the world. He gave His what? Judgment? No. He gave His angel? No. Angels? No. He gave His one and only Son. Ang Diyos ay merong anak. Kaya tinawag siyang God the Father. Siya ay merong anak. Ang sabi rito ng Biblia, He gave His own one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish but eternal life. Makikita natin dito, yung mga maniniwala at mananampalataya, sinabi everyone. Hindi lahat, kundi every, sino man na manampalataya, ang sabi rito, will not perish but have eternal life. Hindi ma-perish. Kaya nga sabi, you shall believe because you were born sinner. Dapat kang manampalataya. You should have faith. You shall have faith in Christ because you were born sinner. In your own body, in your own soul, you are carrying the death sentence or punishment. And you will be perished in hell. Bawat isa sa inyo na nakikinig sa akin, dala-dala nyo sa inyong katawan not only the DNA of your parents, but the DNA of sin. Kahit nung gawin ninyo, you will commit sin and you will live with it sa kasalanan. Ang kasalanan, ng ibig sabihin nito is whatever opposes God's will. That's sin. Missing the mark. That's sin. How can we know if that thing is a sin? Whatever the Bible says that against God and you keep on doing it, you're committing sins. That's sinful acts. What if we don't have the Bible? Do we still have
we call it sin that we can commit? Meron. Your conscience tells you. The written Word of God, not only in the Bible, but it written in your heart. Conscience. Kaya yung conscience na yon, kahit yung mga tribal people, they have their own conscience, what is right and what is wrong. And then this conscience, yun din ang hatol sa kanila, sabi ng Bible, sa huling araw. Kaya sabi, in your body, you are carrying the death of your soul through eternal punishment sa hell. You will be perished in hell. That's what God said. John chapter 3 verse 18 ang sabi, there is no judgment against anyone who believes in Him. There is no more judgment against anyone who believes in the Lord Jesus Christ, but anyone who does not believe in Him has already been judged for not believing in God's one and only Son. Hinatulan na ang hindi nananampalataya. May hatol na kagad. They're carrying the disease of sin and death penalty from their sin. Susunod at susunod. Nung ako ay naka-assign sa isang kampo sa Iraq during Iraq and US War, kung tawagin yun ay may Desert Storm at meron tinatawag na Operation Iraqi Freedom. Doon ako sa Operation Iraqi Freedom. At nilagay kami naman sa isang kampo. Dati-dati sa labas kami, sa mga convoy. Pagkatapos niro-rotate talaga. Kung mabuhay ka ron, God bless sa atin. Praise God. Kung mamatay ka ron, iuwi ka na sa tinatawag na body bags dito sa Amerika. Naandun ako. At kami nagsusupervise sa mga camp, yung mga prisoners camp, may mga visitors doon, mga Iraqi din. Pero kinakapkapan muna sa labas yun. Yun, nakapag-kapkap din ako sa labas. Merong mga, sa front, may mga sumasabog na ron, na mga IED ron. Dito, sa visitors lounge, kung tawagin niya, pumupunta sila. Nakapkapan na ng ibang mga soldiers yun doon. Ako naman nandun. Medyo okay na yung ko, medyo nasa aircon na kami, medyo malamig. Tinitingnan namin yung mga Pero sa labas pa lang, kasi lalakad-lakad ako doon. Wala na akong dalang baril, naka na sa storage namin doon kasi safe na ron. Tinitingnan ko yung yung mga Iraqi, kung may mga titingin-tingin sa nagdo-drawing ng sketch, uhulihin ko yung, papahuli ko yun. Tatawag ako ng interpreter. So pasusulat ko, kukuha kagad ako ng paper, so hulihin yun, and then you have to subject for investigation. Tapos, nakikita nyo ron, yung mga babae sa kanila nagdadatingan. Medyo binibigyan ko ng way. Tapos, yung mga babae nila, yung mga teenager, mga bata, babae, mostly babae, sumusunod yung mga langaw. Kaya nagtaka ko, bakit ang dami langaw dito sa room? Sa first, yung pagtatanggapin sila, ang daming langaw sa ulo, sumusunod. Ay sabi, hindi na mga naliligo yaman kasi walang tubig ro, walang ligo-ligo doon, disyerto yun Tsaka nagbabalot lang ng mga tablecloth, rugs. Yung tatawag na basahan sa ulo nila. Walang ligo-ligo. Mabaho talaga sin mabaho. Ang langaw sumusunod. And then, bumalik sa alaala ko na sabi ng Biblia, yung prince of yung ng mga langaw, si Beelzebub, ay susunod yun sa mga masuwayin. Yung mga langaw. That's a symbol of Beelzebub, yung langaw. Sumusunod sa mga matatanda, hajiya kung tawagin. Daming langaw Talagang akala nyo yung langaw, dumapong isang Tapos meron kaming pang-spray. Ini-spray na namin yung Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Na
Kapag wala ka kay Kristo, sumusunod yung judgment and sin and judgment and punishment. Tulad ng langaw na yun. Sinusundan niya yung mga mababaho. Sinusundan niya yung may amoy. Sinusundan niya yung mga hindi naliligo, hindi wash ng blood ni Jesus Christ. Yun ang sinusundan niya. Kaya sabi rito, 1 John chapter 5 verse 1, everyone who believes that Jesus is the Christ has become a child of God. Ito ang tinatawag na God's guaranteed to anyone na magpuput ng trust kay Jesus Christ. Everyone who believes that Jesus is the Christ, the Messiah, has become a child of God. 1 John chapter 5 verse 1. Child of God. Brother Joe, how does faith come? Paano ba dumarating yung pananampalataya? Ang pananampalataya ba ay pwede ba naming mailabas sa sarili namin? Hindi. Hindi. Hindi yung ganon. Hindi ganon lalabas ang pananampalataya kay Kristo. Sapagkat, tandaan nyo, faith is a gift from God. Because God knows who will going to accept our Lord Jesus Christ. Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya, sabi, faith come from hearing, that is hearing good news about Christ or the Word of God. Tulad nyo ngayon, when you listen and you hear what I'm trying to say sa inyo, na si Kristo palang daan katotohanan ng buhay, and then God will going to open your ears and your spiritual ears and your mind. And then God will gonna give you the gift of faith. The faith in Christ is a gift. Regalo. Ephesians chapter 2 verse 8, God saved you by His grace when you believe. So makikita natin dito, kaya tayo pala naligtas ay dahil sa biyaya ng Diyos, grace meaning gift, when you believe sa message. And you cannot take credit for this sa sarili ninyo, na kaya kayo naligtas dahil sa inyo. Kaya ka naligtas ay dahil God gave you gift of faith. And that faith nag-work out na sa inyo when you believe and accept Jesus Christ as your Lord and Savior. It is a gift from God. Hebrews chapter 3 verse 15, remember what it says, today when you hear His voice, don't harden your hearts as Israel did when they rebelled in the wilderness. Today when you hear God's voice, don't harden your hearts. I'm just a mouthpiece of God. Para lang akong speaker na nagsasalita sa inyo. But the message behind that, the words that I'm telling you, yung spoken words na sinasabi ko, they all come from God Almighty. He's telling you about His one and only Son, our Lord Jesus Christ. Here comes the mystery, mga kapatid. Sabi nga ng Romans chapter 11 verse 25. This is the mystery of God. Sabi ng verse 25. Remember, sabi, some people of Israel have hard hearts. Ilang mga tao sa kanila may matigas na puso. But this lasts only until the full member of Gentiles comes to Christ. At ang buong Israel ay maliligtas ng Diyos. Kapag nakompleto na ang tunay na bilang ng mga hindi Hudyo, kundi mga Hentil na papasok sa kalangitan at tatanggap kay Kristo at papasok sa kalangitan, at ang mga buong bansang Israel ay maliligtas ng Diyos.
Ikatlo, the last calling of God, last call from God, the last calling of God for salvation. May isang pagkatawag pa ang Diyos sa atin. Parang last call. Last call, last call. Aalis na ang bus. Last call, last call. Isang pasahero na lang kailangan. Parang sa ano yan, sa aeroplano. Kapag sasakay ka ng aeroplano, nakapila na kayo. Group 1, Group 2, Group 3. Minsan nasa, o Group A. Titignan yung ticket nyo, Group A ako. O Group B. Nandun. Kung ikaw ay Group A, hindi ka pwedeng pumasok doon. Kung ikaw ay Group F, hindi ka pwedeng pumasok kung ang tinatawag ay Group A. Because you won't gonna believe it na ikaw yon. So ganito rin yun sa last call. Sa last call, tatawagin ka ng Diyos sa pangalan mo. Joe, your Group C. Group C. Ngayon titignan ko yung plane ticket ko. My plane ticket is the Bible. My Bible verse. God is really, really calling me now para tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Yun ang last calling ng Diyos sa atin, sa inyo. Hebrew 4:7, so God set another time for entering His rest. Nagbigay na naman siya ng isang another time. This is the last call na ginagawa ng Diyos. Last call na ito sa panahon natin. Anong unang pagkatawag ng Diyos sa tao? First, when God called Adam, where are you, Adam? Tinawag siya ng Diyos. At nalaman, pinaunawa ng Diyos yung ginawa niya ay kasalanan at meron tinatawag na epekto sa lahi ng tao ang kasalanan. Anong pangalawang pagkatawag ng Diyos? Si Noah. Tinawag ng Diyos si Noah para maggawa ng tinatawag na arko at iligtas ang ibang mga animals na kakasya at pwedeng doon at yung kanyang 8 katao lahat sila. Yung ibang mga tao, 120 years nangangaral si Noah habang ginagawa yung barko, hindi naniwala. Subalit silang naniwala, nanampalataya na may bahang darating ay nakapasok sa arko at sinara ng Diyos yung pintuan. Last call eh. Walang dumating, buti pa mga animals. Buti pa mga hayop nagpasukan eh. Yung mga tao yun ha, hindi nakapasok, hindi nagsisi. Inaaya na nga sila ni Noah, pasok kayo. Pero walang nakinig. Last call, wala talaga. God closed the gate ng barko. Siya mismo nagsara. Sinilyado niya na. Ang ikatlong pagkatawag ng Diyos ay ano? When God called the Israelites doon sa Egypt through Moses. At nakakita sila ng mga miracles and signs and wonders ng Diyos through Moses. Ika-4 na pagkatawag ng Diyos. Tumawag ang Diyos sa pamamagitan ni Prophet Elijah na dapat sila ay magsisi manumbalik sa Diyos. Walang nakinig sa kanya. Maliban na lang doon kay Eliseo na right hand ni Elijah. Yung alagad niya na yon, yung tinuturuan niyang propeta na si Elisha ay hindi siya dapat na umalis sa Israel, sa halip ipagpatuloy niya yung ministry ni Elijah. Anong ginawa ni Elijah? Siya ay patuloy na nangangaral hanggang sa kunin siya ng karwahe ng Diyos, yung fiery na carriage ng Diyos na may mga horse, inakyat sa langit. Last call, walang gustong sumama sa kanya. Ayaw niya sa langit, last call.
para patunayan na merong Diyos na tunay. At si Elijah, nung nangangaral siya, di ba tinutuya siya ng mga tao, teenagers, yung mga magugulo. You bald man, why don't you go up? Tulad ng ginawa ni Elijah. Ano pang ikalimang pagkatawag ng Diyos, ano? Si John the Baptist. God used John the Baptist. Yung ministry niya na sinasabi niya na hindi siya ang Kristo, kundi ang naghahanda lamang ng daraanan ng Kristo, na siya ang dapat na sundin at tanggapin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yun ang pagkatawag niya. Ano yung pang-anim? Makikita niyo sa Revelation, si Jesus Christ kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. Last call yun. Sa panahon natin ngayon yun. Last call. Sapagkat ang ikapito ay wala nang last call. Kundi nandun na tayo sa kaharian ng Diyos. At yung ibang mga tao ay pinarurusahan doon sa hell, sa Tartarus, doon sa Sheol, doon sa impyerno, sa lake of fire. The last call of God, last calling ng Diyos sa atin for salvation ay, ang sabi niya, so God set another time for entering His rest. Rest means eternal life in our Lord Jesus Christ sa heaven. In Matthew chapter 11 verse 28, then Jesus said, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, which is burdens of sin, and I will give you rest, eternal life, rest. Rest for our souls, which is spiritual rest. Our spiritual rest. Ikaapat, the last one, God's mystery explained. In John chapter 16 verse 23, He explained na tayo po ay makakasama niya na forever and ever. John 16:23, at that time, you won't need to ask me for anything. Sa panahon na yon, ang sabi, hindi na kayo mag-aas sa akin ng anumang mga bagay. Hindi na kayo magdadasal. No more prayer. No more intercessors. No more fasting. No more prayer and fasting. Ang sabi ng Biblia, gagawin lang natin ng prayer and fasting while we are still in this world. But ang sabi ng Panginoong Jesucristo, at that time, you won't need to ask me for anything. You don't need to ask me to pray. You know why? Because we are at His footstool, or at His feet. Nandun na tayo sa trono niya. Nakaharap na tayo sa trono ng Panginoon. At nandun makikita natin siya. Paano ka pa magdadasal? Nandun ka na mismo sa harapan niya. You're saved already. You're saved and you're saved. Ang sabi rito, at that time, you won't need to ask me for anything. Dito lang matitigil ang panalangin natin, kaya mga kapatid. Habang nasa mundo tayo rito, we don't stop praying. Praying is asking for help sa Diyos nating buhay. At sabi niya, I tell you the truth, you will ask the Father directly and He will grant your request because you use my name. Ang sabi, I tell you, magtatanong kayo sa Diyos sa panahon na yon. You can ask God about the past and even the further future pagdating natin sa langit. Hindi na tayo mahihiyang magtanong sa Diyos at sasabihin niya ang sagot sa atin. Tatanungin natin siya at may kasagutan siya. Because He will grant your request because you believe in Christ's name. You use my name. You believe in my name. Here's the conclusion. In Proverbs chapter 30 verse 4, ang sabi rito, who had ascended up into heaven or had ascended
or hath descended? Who hath gathered the wind in his fist? Who hath bound the waters in a garments? Makikita ninyo yun. Sa Judges chapter 6 verse 38, si Gideon, humingi ng palatandaan sa Diyos. Kung tinatawag nga siya, Lord, if you're really the one who called me, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, ito yung balabal ko. Pagising sa umaga, dapat itong balabal lang na to ang basa, pero yung buong lupa ay tuyo. Nangyari sa kanya. And then he believed that God is the one who's calling him. Who hath established all the ends of the earth? What is his name? And what is his son's name? If thou canst tell. Ang Diyos ang sabi na nag-establish ng buong sanlibutan. Anong pangalan niya? Our God Almighty, Yahweh. And what is His Son's name? Our Lord Jesus Christ. Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and manifested. Nabuhay sa mundo. He lived among us. He walked on this earth. He died on the cross. And babalik muli ang Panginoon to rule the earth for a millennial reign. Kaya sabi rito, Matthew chapter 17 verse 5, while he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice came out of the cloud saying, this is my Son, in whom I am well pleased. Hear him. Jesus Christ is the one. He is the Son of God, Son of the living God. He is the author and the finisher of our faith. Hebrews chapter 12 verse 2. Si Kristo lamang. Wala akong ibang naisabihin sa inyo, kundi ipagkatiwala ninyo ang buhay niyo sa Panginoon. This is your last call. Any one of you that listening right now and watching this YouTube program, this is your last call. No more tomorrow. Nobody sees tomorrow. Walang nakakakita ng tomorrow. Ng bukas. Only God. You cannot say, maybe next time because I'm busy working, I'm busy to my business, I'm busy to my job, I'm busy to my school. What if tomorrow is your last day? A last day on this planet Earth. Mga kapatid, when you hear the voice of God, huwag tayo magmatigas. This is the time and the right time for you to believe and accept our Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Let us pray. O Lord Jesus Christ, you see us, O Lord. You know our future. We are predestined, O God, for your kingdom. Sa mga taong ito, Panginoon, na wala pang relasyon sa iyo, magpakilala ka ng gusto, Panginoon. Buksan mo ang kanilang puso. Ang pintuan ng kanilang mga puso, Panginoon, ay pabuksan nila sa iyo. Pumasok ka, Panginoon, sa kanilang mga puso at kaluluwa bilang yung tagapagligtas. And God, Lord Jesus, save them, O God. Save them. Hugasan mo sila ng iyong banal na dugo. At tanggapin mo sila sa buhay na walang hanggan. Marami pong salamat. At sa inyong nais na gusto tumanggap sa Panginoon, sabihin niyo ang maiksing panalangin ito, Panginoong Jesucristo, sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon tagapagligtas. Ikaw na ang aking maging Panginoon at Diyos ng aking buhay. Hugasan mo ko ng iyong banal na dugo na siyang kapatawaran sa aking kasalanan.
nananampalataya ako na ikaw lamang ang daan, katotohanan at ang buhay. Sa pangalan mo lamang, Panginoon. Amen. Amen. Kung ginawa mo yung kapatid, ikaw ay magpatuloy sa Panginoon at sa susunod pong muli, makakapanood kayo ng mga messages na sinasabi ko rito sa YouTube, small YouTube program ko na to. At kung nais nyo pong mag-subscribe po, hindi pa kayo nagsasubscribe, please subscribe po. Muli, ito inyong kapatid na si Brother John ng Crioque, Pananampalataya at Katotohanan. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen and Amen.